Mapagpalang umaga po muli mga kamisyon. Narito po ang inyo pong misyonerong Kabitenyo na nagnanais maghatid sa inyo ng ilang talataan mula po sa banal na kasulatan. At nawa po ito ay kapupulutan ng magandang aral. Nawa kahugutan ito ng kalakasan. At nawa ay makapagdagdag ito sa inyo ng kaunting kaunawaan, kaunting kaalaman at kaunting karunungan mula sa ating Panginoon. Subalit, nais mo na kitang tanungin, kamisyon, kaibigan, alam mo ba na ang Diyos natin ay omniscient? Ibig sabihin, God is omniscient, alam niyang lahat ng bagay. Okay, so pinapaunawa na po yan ng banal na kasulatan. At yun po yung atin pong tatalakayin ngayong umagang ito in today's devotion. So ito po yung gusto kong ipresenta, gusto kong ipahayag sa inyo. God is omniscient. Alam niya ang laman ng ating puso, kilala niya ang ating buong pagkatao, alam niya ang ating problema, alam niya ang ating mga pangangailangan. So, bakit ko po nasabi yon? Tingnan po natin yung sabi ng unang Juan, kabanatang 3. Ang talata po ay 20. Ipinakita po sa mga talatang ito na alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Sapagkat kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong dakila kaysa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. So alam ng Diyos yung lahat ng bagay, nalalaman niya. Alam niya maging yung laman ng ating isipan, so maging yung mga agenda natin, ano po yung laman, yung motibo ng ating puso sa mga ginagawa po natin. Alam ng Diyos yan, maging yung pag-upo natin, yung pagtulog natin, kung sino tayo. The whole, okay, the whole thing about your life, about you. Alam ng Diyos yan. Dahil alam ng Diyos yan, maganda maintindihan natin. Maring, ano ba yung kinalaman ng bagay na ito sa atin pong patuloy na paglapit sa Diyos. Sa kabila na alam ng Diyos ang lahat ng bagay, nais ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya. Kaya yun yung totoo. Kaya po meron pong doon sa Matthew chapter 6, makikita natin, tinalakay ng ating Panginoong Jesus doon yung context niya itungkol sa prayer. Ang sabi niya ay, huwag nga kayong magsidalangin katulad ng mga hentil. Sabi niya sa Matthew chapter 6 verse 8, huwag nga kayong magsigaya sa kanila sapagkat talastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Actually, yung context kasi nito, yung mga walang pagkakilala sa Diyos, paulit-ulit yung kanilang salita, ibig sabihin hindi mula sa puso. Hindi mula sa puso, sinaulad. Yun yung term ng iba, sinauladong panalangin. Pero tayo bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Diyos, maganda maintindihan natin, alam na ng Diyos ang kailangan mo bago mo pa man yan hingin. Alam ng Diyos na kailangan mo ang kagalingan. Alam ng Diyos na kailangan mo ng pera. Alam ng Diyos na kailangan mo ng trabaho. Alam ng Diyos na kailangan mo ng kapayapaan dahil magulo ang isip mo. Alam ng Diyos na kailangan mo ng kaayusan dahil maaring magulo ang buhay mo. Alam ng Diyos ang lahat ng yan. Pero nais ng Diyos na ma-develop natin, ma-develop sa atin yung puso na nagpapakumbaba at handang lumapit sa Kanya. Kaya nga doon sa Matthew chapter 6 verse 32 hanggang 33, makikita natin doon. Ang sabi niya sa verse 32 ay ganito, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinagahanap ng mga hentil, yamang talastas ng inyong ama sa kalangitan na kinakailangan ninyong lahat ng mga bagay na ito. Kasi binanggit na naman yung tungkol doon sa hentil kasi nga naman yung mga hentil ang kanila pong pinapriority sa buhay ay yung mga pagkain, yung mga inumin, yung mga walang pagkakilala sa Diyos. So, kinakalimutan nila ang Diyos. Pero tayo bilang mga mananampalataya, mga kamisyon, maganda ay ma-priority natin ang ating Panginoon. Kaya sabi niya sa verse 33, datapot hanapin muna ninyo ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya nga yun yung gusto kong puntusin kanina. Ang nais ma-develop ng Diyos sa atin, yung paglapit natin sa Kanya. Yung kahit alam ng Diyos yung lahat ng ating kailangan, alam ng Diyos yung laman ng ating puso, maganda na ibubukas pa rin po natin, na ibubukadkad pa rin natin sa Diyos. Yung bang naihahayag pa rin natin sa ating Panginoon.
yung laman ng ating puso, yung laman ng ating kalooban. So, yun yung gusto ni Lord. Kaya ang sabi niya, datapwat hanapin muna ninyo, seek you first the kingdom of God. Pag sinabing kingdom, ay tumutukoy yan, syempre una doon sa king ng kingdom. Kaya ang hanapin natin, yung kalooban ng hari, ng kaharian. At ang hari ng kaharian, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya kilalanin muna natin siya, hanapin muna natin siya, alamin natin yung kanyang kalooban. At sabi niya dito, yung kanyang katwiran, ibig sabihin yung nais ng Diyos sa buhay natin. Kasi ang nais ng Diyos sa buhay natin, maging maayos tayo sa kanyang harapan, maging maayos yung ating relasyon sa kanya. Kaya yun muna yung ating pag-igihin. Kasi kapag maayos yung ating relasyon sa Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Hesus, ay madali pong lumapit. Ano po? Dahil meron na pong relationship. Okay, merong relationship. Yun yung gusto ni Lord na ma-develop sa atin, yung intimate relationship. So, nawa ngayon pong umagang ito ay patuloy pong napagpala tayo sa kaunawaan na ang Diyos, God is omniscient. And sa kabila na alam ng Diyos ang lahat ng bagay, nais ng Diyos na tayo matutong lumapit sa Kanya. Tara, kamisyon, kaibigan, tayo po ay sama-samang manalangin. Samahan niyo po ang inyong pong lingkod. Mapagpala naming Diyos na aming Ama, Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa umagang ito na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Salamat sa iyo pong mga salita na ay pinaunawa mo sa amin ngayon pong umagang ito. Alam po namin, O Diyos, na alam mo ang lahat ng bagay. Alam mo, Panginoon, kung kami ay may nararamdaman. Alam mo, O Diyos, kung ano yung aming mga pangangailangan. Alam mo, O Diyos, kung ano ang aming mga suliranin. Alam mo rin naman, O Diyos, kung ano ang amin pong mga kinabukasan. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, amin na pong inilalapit ang amin pong buhay. Lord, ang aming mga pinagdadaanan. Ano man ang mga pinagdadaanan, O Diyos, ng lahat ng naabot, Panginoon, ng devotion na ito, I pray, tulungan mo sila, Panginoon, mga kalakihan, mga kababaihan. Lord, una na, Panginoon, sa mga kapatiran sa dahong ito, alam ko po, O Diyos, na pinagpala mo ang GMA Church. Lord, you bless this church. Kaya, Panginoon, alam po namin na ikaw po ang patuloy na kikilos sa iyong mga anak sa dahong ito, sa mga dumadaan sa mga karamdaman, Panginoon, sa mga dumadaan, O Diyos, sa mga challenge, sa mga hamon ng buhay. Lord, in any season of life, Lord, alam po namin na dapat po kaming lalong lumapit, lalong magpakalapit sa iyo at lumapit sa iyo, O Diyos, dahil you wanted an intimate relationship with us, Lord. Gusto mo yun, Panginoon, na mapalapit kami sa iyo. Lord, ganun din po, Panginoon, pinagpipray ng iyong lingkod, O Diyos, ang mga kapatiran sa dakoro ng Toa. Patuloy niyo po silang pagpalain. Samahan, Panginoon, mga kababayan, kalalakihan, mga kabataan, mga bata, Panginoong Diyos. Nawa, Panginoon, patuloy, O Diyos, na ang kalooban mong masunod sa buhay po ng mga kapatid namin, Panginoon, sa dakoro ng Toa. Maging, Lord, sa dakoro ng kabulusan. Dahil alam namin, alam mo ang lahat ng bagay. Ikaw po ang patuloy na magpalawak ng iyong kaharian sa dakoro ng Magallanes, Panginoong Diyos, sa kabuuan. Dahil alam namin, O Diyos, na ikaw lang ang makapangyarihan sa lahat. Ganon din po, Panginoon, pinagpipray namin yung magiging extension ng mission mo, O Diyos, sa dakoroon ng Bailen. We pray na ikaw pong kumilos, ikaw pong magpala, ikaw pong mag-prepare ng mga taong amin pong i-reach out ang aming mga aabutin, Panginoon. Una, yung mga kapamilya ni Ate Mel, O Diyos, yung mga kaibigan nila, mga kamag-anak, Panginoon, at mga kasamahan po ni Kuya Jason dati, Panginoong Diyos, sa kanya pong naging hanap buhay. Lord, umaasa kami na pagpapalain mo, Lord, ang aming pong paggalaw na ito, sapagkat naniniwala kami na ang iyo pong pagkilos, O Diyos, ang dapat naming asahan, ang iyong kapangyarihan ang dapat naming patuloy na pagtiwalaan, Panginoon, yung pangako mo, O Diyos, dahil ikaw, O Diyos, ang nangako sa amin. Natutugunin mo ang aming pong mga pangailangan, ang aming mga panalangin, at ikaw, O Diyos, ang magbibigay ng solusyon sa bawat suliranin na maaring pinagdadaanan namin. Lord, ganun din po, pinagpipray ng inyong pong lingkod. Sino man, Panginoon, ang nakikinig sa vlog na ito na may karamdaman, I pray in the mighty name of Jesus. Lord God, pagalingin mo siya. Kung meron man pong naguguluhan, Panginoon, pagkalooban mo ng kapayapaan, O Diyos. Gayun din, Panginoong Diyos, kung meron pong nahirapan sa kanyang buhay, tulungan mo siya, Panginoon. Emotional, financial, spiritual, Lord, ibangon mo mula sa mga hamon ng buhay na ito, Panginoong Diyos. Tulungan mo, Lord, na maging matagumpay siya, sapagkat meron kaming Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay.
Maraming salamat po sa umagang ito, Ama. Sa iyo po ang kapurihan, sa iyong karangalan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin sa gabay ng Santong Espiritu. Amen. Amen. Muli po mga kamisyon, ang inyo pong misyonerong Kabitenyo ay laging nagsasabi at nagpapaalala sa atin pong lahat, magpasalamat sa Diyos palagi. Good morning and God bless po sa atin pong lahat.